Sa isang mataong kalye, sa ilalim ng tirik na araw, tila hindi naawa sa kanyang pagod na katawan. Nakatayo si Elena. Pawis na pawis ang noo at ramdam niya ang init na dumidikit sa kanyang balat. Pero mas matindi ang bigat ng hinanakit na dinadala niya sa kanyang damdamin. Ilang taon na ang lumipas simula nang mawala lahat sa kanya. Hindi dahil sa pag-iwan ng isang minamahal, kundi dahil sa trahedyang hindi niya inaasahan. Nasunog ang kanilang tahanan at kasama nito ang lahat ng pinaghirapan nila ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, naglaho ang kabuhayan, pangarap at kanilang seguridad. Ngayon kahit kasama pa nga niya ang kanyang anak, pakiramdam niya pinagkaitan siya ng pagkakataong maibigay rito ang buhay na nararapat. Ngayon sa gitna nga ng maingay na kalsada, sa pagmamadali ng mga taong abala sa kanilang sariling mundo, hawak niya ang isang lumang gitara. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa sunog. Ito lang ang kanyang kasama, ang kanyang sandigan, ang kanyang alaala sa isang buhay na hindi niya inakalang maglalaho ng ganun kabilis. Sa bawat gasgas ng kahoy, sa bawat kupas ng piraso ng instrumentong yon, naroon ang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang hinahawakan. Napabuntong hininga na nga lamang si Elena. Alam niyang kailangan niyang kumanta. Hindi lamang para mabuhay, kundi para may padama ang sakit na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Dahan-dahan niyang pinikit ang mata at hinayaan nga na marinig ang musika at damhin yun. Ang kanyang tinig bagamat may bahid ng pagod, puno ng kirot at pag-asa. Sa bawat salitang binibigkas niya, sa bawat notang kanyang hinahabol, ay may isang kwento. Kwento ng pangungulila, pagkawala at walang sawang pakikibaka sa buhay. Habang naririnig nga ang tinig sa hangin, bumagal nga ang hakbang ng mga dumadaan at tila namamangha sa kanya. May mga matang sumusulyap sa kanya. May mga nagpatuloy nga sa paglalakad. May mga naghulog nga ng barya, hindi dahil sa awa kundi dahil sa pagkilala ng musikang kinakanta niya mula sa puso. Nang biglang may isang matandang lalaking lumapit at marahang nagsalita. "Ang ganda naman ng boses mo, iha. Para kang isang ibong kumakanta sa kabila ng bagyo." Nagulat si Elena, pero ngumiti siya at nagpasalamat. "Maraming salamat po. Ang ganda po, galing talaga sa puso ko." Tumangwa ang matanda. "Eh ano bang kwento sa likod ng musikang yan?" Tanong nga nito habang dahan-dahang umupo sa tabi ni Elena. Sandaling napaisip si Elena. Ilang taon rin niyang itinago ang sakit, pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, gusto nga niyang ibahagi ang kwento sa lalaking to. "Noon po kasi, nasa maliit po kaming tahanan. Hindi marangya pero sapat para bigyan ng ginhawa ang aking anak. Kasama yung asawa ko. Masaya naming binubuo ang pangarap namin. Pero isang gabi, isang sunog ang lumamon sa lahat ng meron kami. Wala kaming nagawa kundi panoorin itong matupok habang hawak-hawak ko yung anak ko at umaasang makakabangon ulit." Grabe talaga ang mga pagsubok na hindi inaasahan. Paano mo nalampasan yun? Napapikit na nga lamang si Elena. "Hanggang ngayon sinusubukan ko pa rin eh. Naging mahirap po ang buhay pagkatapos ng sunog. Nawalan kami ng tirahan at kailangan magsimula muli. Pero hindi ko iniwan ang anak ko. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa pagkanta. Dahil sa bawat awit, alam kong may pag-asa para bumangon." Muling napatango-tango ang matanda at naglabas ng isang sobre. "O heto, maliit na tulong para sa inyo, para sa isang ina na may pusong tulad ng sayo. Deserve mo yan, kaya ipagpatuloy mo ang musika mo." Nagulat na nga lamang si Elena nang makita ang laman ng sobre. Makapal yun. "Naku,
Ang laki naman po ata nito. Saad na nga lamang niya at pilit binabalik ang sobre. Pero ngumiti lang ang matanda. Gamitin mo yan para makapagsimula ulit. Tandaan mo, ang musika hindi lamang para sa nakaraan at para din to sa pagpapatuloy ng hinaharap. Habang naglakad na nga ang matanda papalayo, hindi napigilan ni Elena ang luhang bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang kinabukasan. Pero sa sandaling yon, isang bagong pag-asa ang kanyang naramdaman. Kaya nung araw din yun, sa ilalim ng araw, pinramis nga niya na lalaban siya, aawit at patuloy na mangangarap. Sa di kalayuan, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa gilid ng mataong kalsada. Mula sa tinted na bintana, matama niyang pinagmasdan ang labas nun. Para bang may kakaiba siyang nararamdaman. Isang mundong matagal na nga niyang tinalikuran. Sa loob ng sasakyan nakaupo pala si Sebastian. Tahimik at parang tinatangay ng emosyon. Meron din kasi itong nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Mahahalatang magara nga ang kasuotan niya at mayaman. Walang nakakaalam sa kwento niya kahit na ganun ang kanyang buhay. Puno ng lungkot ang kanyang puso, pangungulila at isang matinding pananabik na halos hindi na nga niya kayang itago pa. Nang biglang may isang musika nga siyang narinig. Isang tinig na halos nagpatigil nga sa tibok ng kanyang puso. Isang musika na matagal na nga niyang hindi naririnig. Isang tinig na minsan na ngang naging sentro ng kanyang mundo. Napakuyom na nga lamang siya ng kamao. Pinipigilan nga ang kanyang damdamin. Isang tinig na minsang nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Napapikit na nga lamang siya at sa isang iglap, bumalik siya sa isang panahong kay tagal na nga niyang iniiwasang balikan. Ang nakaraan, ang mapait na nakaraan. Nakikita niya ang kanyang sarili. Isang batang punong-puno ng pangarap at pag-ibig. Naririnig niya ang halakhak ng isang babae. Ang malambing nitong tinig habang inaawit ang kanilang paboritong kanta, ang kanilang love song. Ramdam niya ang init ng kanyang yakap at halik. Si Elena, ang babaeng minsan nga niyang pinangako ang hindi iwan. Pero andito siya ngayon, nakaupo nga sa isang mamahaling sasakyan. Mayaman, pero wala na nga si Elena sa kanyang piling. Napamulat na nga lamang siya ng kanyang mata habang tinitignan ng babaeng kumakanta sa kalsada. May bakas nga ng pagod sa kanyang muka, may lungkot sa mga mata, pero wala ring kupas ang tinig. At kahit na hindi nga ito nakapagayos, maganda pa rin kahit simple. Ang unang pagkakataong nakita nga ni Sebastian si Elena ay ang sandaling hindi niya malilimutan. Isang hapon sa kanilang paaralan, sa simpleng programa sa lumang auditorium, nakaupo siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya masyadong interesadong makinig sa mga nagtatalumpati at nagpapakitang gilas sa entablado. Hanggang sa marinig niya ang unang nota ng isang kanta. At doon nga, nakita niya ang payak na si Elena. Walang bahid ng kayabangan. Pero nang kumanta ito, ang tinig lamang ni Elena ang pumuno sa buong silid. Malamig, malambing, puno ng damdamin na parang hinahaplos ang puso niya. Napatingin na nga lamang si Sebastian sa kanyang kaibigan. Pare, sino siya? Bulong nito at hindi inalis ang tingin kay Elena. Si Elena, kaklase ni Mia, bakit? Nakangiting sagot nga ni Marco. Napahiling na nga lamang si Sebastian. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman, pero may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Nang bumaba sa Elena sa entablado, matapos ngang nagtanghal, hindi niya mapigilang lapitan ito. Ang galing mo namang kumanta. Ani at hindi nga sigurado kung paano nga magsasalita sa harapan nito. Nagulat si Elena. Seryoso ka ba? Hindi nga eh. Paano hindi? Ang tahimik kaya ng auditorium. Habang kumakanta ka, lahat sila nakikinig. Saglit nga siyang natigilan hinahanap ang tamang salita.
Napangiti na nga lamang si Elena at bagyang nag-iwas ang tingin. Sus, nambola ka pa. Hindi ako nambobola ah. Gusto kitang makilala. Sagot nga ni Sebastian. Seryoso nga ito pero diretsahan. Nagalangan nga si Elena pero may kung anong katapatan sa mata ni Sebastian kaya napasagot na nga lamang siya ng oo. Simula nun, araw-araw na nga silang magkasama. Araw-araw nga ang pagbisita ng lalaki kay Elena. Palagi siyang may dalang kung ano-anong bagay na makakapagpasaya rito. Inumin, pagkain, flowers at mga tsokolate. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin to araw-araw. Sabi na nga lamang ni Elena habang inaabot ang maliit na sulat na binigay ni Sebastian. Gusto lang naman kitang pasayahin ah. Sagot nga niya habang namumula. Napangiti si Elena at hindi nagtagal, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Sa una nga, nagalangan siya. Pero nang tumagal, nang makita nga niyang kilos nga ng lalaki, hindi na nga siya nakatanggi pa at tuluyan na nga siyang nahulog dito. Sa bawat ngiti, tawanan at bawat lihim na sulyap, nahulog na nga rin ang tuluyan sa Elena sa kanya. Sebastian, bulong nga ni Elena. Salamat ah. Sa pagiging ikaw, sa pagiging totoo. Napangiti na nga lamang si Sebastian at marahang hinawakan ng kamay ni Elena. Salamat. At doon nagsimula ang isang kwentong minarkahan ng pag-ibig na puno ng pangarap at pangakong walang hanggan. Masaya ang kanilang pagsasama. Hindi nga inakala ni Sebastian na ang simpleng dalagang minsan niyang hinanap sa loob ng paaralan ang magiging sentro ng mundo niya. Sa bawat araw na lumipas, mas nakilala nga nilang isa't isa at mas lumalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi sila perpekto, may tampuhan, may mga pagsubok pero sa dulo nga nananatiling piliin ang isa't isa. Sebastian, ano sa tingin mong magiging future natin? Tanong pa nga ni Elena isang gabi habang nakahiga sila sa ilalim ng bituin. Napangiti na nga lamang si Sebastian at tinawakan ng kamay ng asawa. Basta ang alam ko lang, basta magkasama tayo hindi ako matatakot na kahit anong mangyari. Napangiti si Elena. Promise? Higit pa sa pangako, isusulat ko sa mga bituin kung kinakailangan. Maniwala ka. At dumating nga ang araw na alam niyang wala na nga makakapigil pa. Pinakasalan nga niya ito sa isang simbahan. Sa harap ng dambana, sa ilalim ng bituin. Ipinagkaloob sa kanilang pinakamagandang biyaya sa kanilang buhay makalipas ang ilang taon. Ang anak nilang si Alicia. Si Alicia ang naging bunga ng kanilang wagas sa pagmamahalan. Masayahing bata, palangiti. Sa tuwing nagbibiruan sila, kitang-kitang pagkakahawig nga nito kay Sebastian. Papa, bakit mo laging hinahalikan po si Mama? Takang pagtatanong ni Alicia isang hapon habang pinagmamasdan silang magkayakap. Natawa na nga lamang si Elena. Dahil love ako ni Papa. Hindi lang yon. Dahil kayo ang buhay ko. Kung wala kayo, wala rin ako. Natawa na nga lamang si Alicia at niyakap ang ama. Di dapat ako rin po laging hinahalikan po ni Papa. Lagi din naman kitang hinahalikan na. Natatawang saad nga ni Sebastian at tinadtad nga ng halik ang pisngi ng anak at napahagalpak na nga lamang sila sa tawa. Para kay Sebastian, sapat na ang buhay na meron sila. Hindi na nga niya hinanap ang kasaganaan o kayamanan. Dahil kasama na nga niya ang dalawang babaeng minamahal niya at bumuo sa kanyang mundo. Hindi niya inakalang may hihigit pa sa kasayahang nadarama niya sa bawat umagang gumigising sa kanya. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Isang araw habang nasa isang liblib na lugar nga siya, para sa isang volunteer work, nakatanggap siya ng tawag. Dala nga ng pagod, hindi niya kaagad nasagot. Pero nang tumunog ulit ang kanyang telepono, sinagot na nga niya ito at tila gumuho ang mundo niya. Isang boses na hindi nga niya agad nakilala ang nagsalita sa kabilang linya. Nanginginig nga at halos hindi makapagsalita. Sebastian, yung bahay niyo nasusunog! Napahinto na nga lamang siya. Hindi makapaniwala sa narinig.
Ano ibig mong sabihin? Halos hindi nga na Wala nang natira. Narinig na nga lamang niyang saad ng nasa kabilang linya. Nanlabo ang kanyang paningin at parang bumagal ang mundo. Ang dating ang minuto naging segundo at parang may bangungot nga na dumaan sa kanyang buhay. Walang nakaligtas. Saad pa nga ng nasa kabilang linya at para siyang tinadtad ng libu-libong patalim. Napaluhod na nga lamang siya at napaiyak. Hindi pwede. Bulong na nga lamang niya at habang hindi lumalabas ang tinig. Pasensya ka na, Sebastian. Nasaan sila? Nasaan sila, Elena at Alicia? Sigaw na nga lamang niya. Hindi sila nakalabas. Napaiyak si Sebastian. Kumawala nga sa kanyang kamay ang panginginig. Ang kanyang puso ay tila sinasakal ng isang hindi may paliwanag na sakit. Isang sigaw ang nagmula sa kanyang dibdib. Isang sigaw ng sakit, pagsisisi at pagkawala. Sa isang iglap, ang mundong minsang puno ng kulay ay naging isang walang katapusang dilim. And the flashback. Samantalang mabilis na lumipas ang panahon, pero ngayon parang bumalik ang lahat ng sakit at pangungulila nang marinig nga niyang kanta. Napapikit na nga lamang siya at pilit pinipigilan ng mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi kailanman nagbago ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang babaeng kumakanta sa kalsada. Ang tinig nito, ang tinig na minsan ngang naging musika sa kanyang buhay. Hindi pa rin nagbabago, pero nakakaramdam siya ng kirot sa bawat binibigkas nito. Si Elena, ang babaeng inakala niyang wala na nga, heto't nasa harapan niya. Ang babaeng tinangay ng apoy ng nakaraan at iniwan siyang wasak. Hindi niya akalaing nasa harapan na nga niya. Naalala pa nga niya ang minsang pag-uusap nila. Mahal mo ba talaga ako, Sebastian? Tila naglalambing nga na tanong ni Elena habang nakatingin sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko eh. Wala nang iba. Sa mga oras na yun gusto niyang bumaba at lapitan nga ang babae. Hawakan niya kapin at tiyakin sa sarili niyang hindi nga siya nananaginip at ito nga talaga ang babaeng minamahal niya. Pero bago pa man siya makababa ng sasakyan, sa isang iglap na wala na nga ito sa kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na napalingalinga. Hinahanap ang familiar na anyo sa gitna ng nagdaraang mga tao. Elena! Tawag nga niya pero nilamon na ng ingay ang kalsada. Sa kanyang pagmamadali, na makita ito ng mas malapitan, bumukas siya ng pinto nang hindi napapansin ang paparating na bisikleta. Isang malakas na kalabog nga ang narinig niya. Ano ba naman yan, boss? Wala ka bang mata? Sigaw na nga lamang ng lalaking naka-uniforme ng delivery rider. Halata nga ang iritasyon nito habang pinulot nga ang mga nalaglag nga niyang gamit. Nataranta na nga lamang si Sebastian at tinulungang makatayo ang lalaki. Sorry. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Ano ba sa tingin mo? Nasira ang ide-deliver kong mga gamit at pati na rin yung aking bisikleta. Pawis nga na saad pa ng lalaki habang sinisipat nga ang kanyang bisikleta. Kailangan ko mag-deliver tapos ganito pa? Napatingin na nga lamang si Sebastian sa paligid. Magkano ba yan? Babayaran ko na lang. Ganyan na lang ba lagi sa inyo, ha? Ayusin lang ang gamit ng pera? Hindi lahat nadadaan sa bayad, boss. Hindi nakasagot si Sebastian. Napabuntong hininga na nga lamang. Wala na kasi akong oras para makipagtalo pa. Saad na nga lamang nito at iniwan na lamang si Sebastian na tila hindi alam ang gagawin. Pero nang hanapin na nga niyang babae na pupuntahan niya sana, wala na nga ito. Parang isang multo mula sa kanyang nakaraan, saglit na nagpakita at muling naglaho. Muli siyang bumalik ng sasakyan. Napasandal na nga lamang. Tanong nga niya sa kanyang isip, totoo ba ang nakita niya? O isa lang yung panaginip o hallucination na dulot nga ng matagal nga niyang pananabik at pagsisisi. Malalim nga ang kanyang iniisip nang bigla niyang narinig ang isang katok sa bintana ng sasakyan niya. Iho, hinahanap mo ba siya?
Mahina pero puno ng kahulugan na tinig nga ng babae na matanda. Napakurap-kurap na nga lamang si Sebastian. Sino po? Ngumiti ang matanda. Yung babaeng kumakanta kanina. Kilala niyo po ba siya? Nasaan siya? Napatingin na nga lamang ang matanda sa malayo. Napabuntong hininga nga ito. Kung talagang siya nga ang hinahanap mo, hindi mo na kailangan hanapin pa. Matatagpuan mo siya sa tamang panahon. Minsan, ang puso lang natin ang tunay na nakakaalam ng sagot. Sada nga lamang nito, kaya napabuntong hininga sa Sebastian at napakunot noo. Naiwang nakatulala nga ito habang pinagmamasdan ang papalayong matanda. Nang tignan niya ang panyo, napansin niyang may borda ito. Isang pamilyar na pangalan, Elena. Samantala matapos namang kantahin ni Elena ang huling linya ng kanyang awitin, napalingon nga siya. May kung anong pakiramdam siyang bumalot sa dibdib. Parang may tumatawag nga sa kanya, pero wala naman siyang nakikita. At parang may matagal ngang nagmamasid sa kanya. Pero nang higala niya ang kanyang paningin, wala naman siyang mahanap. Napabuntong hininga na nga lamang siya at pinahid ang kanyang luha. Pagod na nga siya. Gusto niya sanang magpahinga pero hindi niya magawa. At hindi nga siya maaring sumuko. Dahil sa bawat sentimong nalilikom niya, dahil sa kanyang pag-aawit, ay malaking bagay na nga ito para sa kanila ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad pa uwi sa kanilang barong-barong, dala ang pagod ng maghapong pagkanta sa ilalim ng init ng araw. Bawat hakbang parang pasanyang mundo. Habang naglalakad ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang puno ng panghuhusga, maraming bulungan ang sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Bakit kaya siya nag-iisa? Baka naman kasi malandi. Siguro maagang nabuntis kaya nagkaganyan. Walang asawang kumakalinga kaya hayun, nagkakanta kuba-kuba sa hirap. Sad nga ng mga to. Naririnig niya ang mga to pero pinili na nga lamang niyang manahimik. Matagal na nga siyang sanay sa mga mapanuring tingin at masasakit na salita. Marami talagang mapanghusga sa mundo. Dahil pag single mom ka, kung ano-ano na nga ang iisipin nila na nangyari kung bakit ka ganun. Pero madalas, ikaw ang masama sa paningin nila. Alam niyang walang halaga ang paliwanag niya sa mga taong mas nais husgahan na nga lamang siya kaysa unawain. Ang mahalaga ngayon, nabubuhay siya at nagtatrabaho para sa kanilang anak. Nang makarating sa loob ng kanilang munting tahanan, isang marupok na silid nga na may butas-butas na dingding at bubong na halos bumigay na ang nakita niya at bumungad sa kanya. Kapos pa rin. Napupo nga siya sa gilid ng lumang papag. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Pero sa bawat segundong lumilipas, mas lalo niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Sa huli bumigay na nga lamang siya at napaiyak. Paano ko pa siya matutulungan? Ano pong dapat kong gawin? Bulong na nga lamang niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kamay. Habang hawak ang perang, kulang na kulang nga para sa pampaospital ng kanyang anak. Naalala niya ang huling beses niyang nakita ito. Maputla, mahina, halos hindi na nga makapagsalita pa at sabi ng doktor kailangan ngang agarang gamutan, ngunit saan siya kukuha ng perang wala naman siya. Bigla na nga lamang tumunog ang lumang cellphone niya at agad niyang sinagot to. Elena, kamusta ka? Nabalitaan ko yung tungkol kay Alicia. Ano nang lagay niya? Sad na nga lamang ni Minda ang kanyang kaibigan. Mahina pa rin daw eh. Kailangan na niyang maoperahan kaagad. Paghikbi na nga lamang nito. Teka, magkano pa bang kailangan mo? Napakurap-kurap na lamang si Elena at hindi niya alam kung paano sasagutin ang kaibigan. Hindi niya gustong maging pabigat pero wala naman siyang choice. Malaki-laki pa eh. Hindi ko na nga alam kung saan pa ako kukuha. Hayaan mo, gagawa tayo ng paraan. Ipagpapalimos ko sa simbahan, hihingi ako ng tulong sa kakilala ko sa munisipyo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Napapikit na nga lamang si Elena at napaluha. Salamat talaga Minda ah. O siya, magpahinga ka na muna kahit sandali. Kailangan ka ni Alicia, kaya magpakatatag ka. Saad na nga lamang ng kaibigan.
Pagkababa ng tawag ng patingin sa Elena, sa picture nilang mag-ina na nakasabit sa dingding, pinahid nga niya ang luha niya. Sabay sabi sa sariling hindi siya maaaring sumuko. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob dahil may isang paslit na anghel na umaasa sa kanya, ang anak nila. Kinuha niya ang maliit na bag kung saan nakalagay ang kanyang munting ipon. Mahigpit niya itong niyakap bago bumangon. Ay, kailangan ko talagang makahanap ng paraan. Gagawin ko to lahat para sa kanya. Samantala sa kabila ng sakit at pagod, bumangon siya ulit, handang lumaban. Matindi pa rin ang sikat ng araw, pero wala naman siyang magagawa. Tinali na nga lamang niya ang kanyang mahabang buhok at nagpunta nga sa kalsada kung saan maraming dumadaan na mga sasakyan. Lakas loob nga siyang lumalapit sa bawat sasakyan, kumakatok sa bintana at nagalok ng paninda. Habang isang itim na kotse ang uminto sa tapat niya, agad niyang tinungo yun at kumatok nga sa bintana at ngumiti nang may pag-asang makabenta. Pero hindi pa man niya naisasalaysay ang kanyang paninda, ay bigla na nga lamang bumukas ang bintana at lumabas ang isang lalaki may matalim na tingin. Ano ba? Huwag mong pagdidikitan ang kotse ko. Hindi mo ba nakikita na nagiging abala ka dito sa kalsada? Saad pa nga nito. Nalaki na nga lamang ang mata ni Elena. Sorry po sir. Nagbabakasakali lang naman po ako na baka gusto niyo pong bumili. Hindi. At huwag mong gawing bisyo ang pangulit sa mga motorista. Dagdag pa ng lalaki halatang hindi pa rin natitinag ang galit. Napakagat labi na nga lamang si Elena. Kung siya naman talaga ang may choice, hindi na nga niya sana gagawin to. Mahirap at delikado, pero wala naman siyang ibang pagpipilian. Pasensya na po talaga. Kailangan ko lang po talagang kumita kahit papaano. Mahina niyang tugon. Nakita niyang hindi kumibo ang lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, tila may bahagyang pagunawa nga sa mukha nito. Pero sa halip na magsalita pa, isinara na nga lamang itong bintana at pinaandar ang sasakyan na para bang gusto nang tapusin ang usapan. Lungkot ang bumalot kay Elena. Pinagpag na nga lamang niya ang pawis sa noo. Nang biglang, isang matinis na busina nga ang pumailan lang. Sa isang iglapis ang mamahaling puting sasakyan ang humarurot patungo sa kinaroroonan niya. Hindi siya kaagad nakagalaw. Tila napako ang kanyang mga paa sa kalsada. Sa bilis ng pangyayari na paatras na nga lamang siya at muntik na nga lamang siyang nahagip ng sasakyan. Mabuti na nga lamang sa kabutihang palad, isang tsuper ng jeep ang sumigaw para balaan siya. Dahilan para makailag nga siya sa huling segundo. Ano ba? Kung gusto mong mamatay, wag dito sa kalsada! Saad ng babaeng nagmamaneho ng sasakyan. Tinitigan niya si Elena mula ulo hanggang paa, parang isang maruming basahan. Diyos ko naman, hindi ba kayo natututo? Ang bababa na nga ng estado ng buhay, lalo pang nagpapakahirap sa kalsada. Kung wala kayong pera, hindi ko kasalanan yan. Dagdag pa niya. Hindi alintana ang mga nakakarinig. Napatitig na nga lamang si Elena at nagpanting ang tenga niya. Alam niyang siya ang muntik ng mapahamak pero bakit siya pa talaga ang mali? At higit sa lahat, bakit kailangan hamakin siya dahil lang sa kanyang estado sa buhay? Marami na nga siyang pinagdaanan at alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipag-away pero... Pasensya na po pero bakit kayo pa po yung galit? Ako na nga po itong muntik na napuruhan eh. Naghahanap buhay naman po ako dito, hindi po ako nalilimos. Sad nga niya. Tila wala itong narinig at agad pinaandar na nga lamang sasakyan pagkatapos sumirap. Iniwan niyang nakatayo rin sa kalsadang babae. Ngunit kahit na ganoon, hindi na nga lamang siya sumuko. Hindi pa ngayon, hindi bukas. Sapagat para kay Elena hanggat kaya pa niyang lumaban, pipilitin niyang hanapan nga ng paraan ng kapalaran nila ng anak. Kinabukasan na isang malakas na kalabog ang gumising kay Elena. Kasunod nito ang sunod-sunod na sigawan mula sa labas. Agad siyang napabangon, bumilis ang tibok ng puso. Napasilip siya sa maliit na siwang ng kanilang barong-barong at doon niya nakitang isang pangitain na bumalot sa kanyang takot. Mga bulldozer, armadong gwardya
at isang grupo ng mga taong may matitigas na muka, handang gibain ang kanilang tahanan. Bago pa man siya makalabas, isang matinis na boses nga ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Lumayas kayo rito! Wala kayong karapatan sa lupang to!" Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng lumakad palapit. Suot ang isang mamahaling damit. May malalaking alahas na kumikinang sa malalim na araw at isang pares ng itim na sunglasses na halos matakpan na nga ang buong mukha niya. Pero kahit hindi nakikita nga ng kanyang mata, ramdam ni Elena ang kasuklaman sa kanyang tinig. Isa-isa niyang dinurang mga tao na animoy hindi sila mga kapwa-tao kundi mga basurang dapat itapon. "Alisin niyo na yung mga barong-barong na yan. At kung may ayaw ngang umalis ng kusa, pwede naman natin silang pilitin." Aniya na puno ng panguuyam. Hindi na nga lamang nakatiis si Elena. Lumabas siya, bumarot sa kanyang katawan ng pinaghalong galit, takot at matinding pangamba para sa anak. Ngunit sa sandaling magtamang kanilang mga mata, biglang nalaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. "Ikaw." Bahagyang tumagilid nga ang babae, kitang pagtaas ng isang kilay sa likod ng sunglasses. "Kilala mo ba ako?" Hindi nagkamali si Elena. Ang babaeng ito ang parehong may-ari ng sasakyang muntik ng makasagasa sa kanya. At hindi lang yon. Siya rin ang babaeng may salamin na kanyang nakasalubong sa isang insidente sa bayan. Biglang nanumbalik sa kanya ang lahat ng pangmamaliit at pangalipusta ng babae noon pa man. Hindi ako makapaniwala. Bakit ba lagi kami nagkikita ng babaeng to? Hindi mo na kailangan maniwala dahil ngayon tiyak na hindi mo na lang basta mararanasan ang muntikang masagasaan. Mas matindi pa ang mawawala sa'yo. Nakangising saad pa nga ng babae na parang walang awa. "Wala kang karapatang apak-apakan kami. Hindi mo alam ang hirap ng buhay namin." Sigaw niya at bakas sa kanyang mukha ang sakit at pagpipigil. "Hindi ko alam?" Napahalakhak ng sarcastic ang babae. Inangat nga ang sunglasses sa saka tumingin kay Elena nang may matinding pangahamak. "Sa tingin mo ba, problema ko pa yan? Ang problema ko ay ang mga katulad niyong piniling manirahan sa lupa ng iba at ngayon maghahastang may-ari." Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. May ilan na tumakbo papunta sa kanilang mga pamilya, bitbit ang takot sa maaaring mangyari. Ang ilan naman, nagtipon-tipon na tumaas ang may pagtatanggol ang kanilang tahanan. "Pero wala na kami ibang mapupuntahan." Sagot nga ni Elena. Hindi na tinag sa titig ng babae. "Dito kami lumaki. Dito kami natutong mabuhay. Hindi mo pwedeng kunin na lang to ng basta-basta lamang. Sana man lang nagbigay kayo ng notice sa amin." Saad pa nga nito. "Ano? Ganun-ganun lang?" Pinanlakihan siya ng mata ng babae. "Batas ang nagsasabi na hindi ito para sa inyo. At sa batas walang puwang ang damdamin nyo. Hindi ako ang kaaway nyo kundi ang sarili nyong kapabayaan. Napakahirap naming buuin ang tahanan naming to. Bakit nyo kami tinuturing na parang basura? Tao din kami." Sigaw pa nga ng isang babae sa likuran ni Elena. "Hindi ko kasalanang mahirap kayo. At hindi ko problema kung saan kayo pupulutin pagkatapos na to. Ang sigurado ko lang, kailangan nyong umalis." Mataray na sagot ng babae. Itinaas niya ang kamay senyales na magsisimula ng gumalaw ang bulldozer para nga sa pagdedemolish ng mga kaawa-awang barong-barong. Nagkagulo tuloy ang mga tao. May ilang nanlumo at naluhan na lamang habang ang iba nagsimulang lumaban. "Subukan yung gibayin ang bahay namin at hindi kami magpapatalo!" Sigaw ng isa pang residente. Lumapit ang ilang kalalakihan. Tinatapatan nga ang mga gwardyang armado. Nagsimula ang mainit na palitan ng sigawan. "Huwag kayong magpapadala sa takot. Kung wala tayong ipaglalaban, mawawalan tayo ng lahat." Saad pa nga ni Mang Ernesto, isa sa mga pinakamakatanda sa lugar. Ngunit sa halip na magalit, napangiti ang babae. Isang nakakapangilabot ng ngiti na tila ba nagugustuhan pa ang katapangan nila. "Ang tapang niyo ah!" Bulong pa nga nito at unti-unting lumapit na nga lamang kay Elena bago pa nga siya makagalaw.
Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha niya. Napatingkayad na lamang si Elena sa lakas ng sampal. Pumikit siya sa sakit. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Para malaman mong wala kang laban sa akin. Wala kayong laban sa akin. Dagdag pa ng babae at ang boses. Puno ng pangungutya at kasiyahan sa pananakit. Napasinghap ang mga tao sa paligid. May gustong umawat. May gustong sumigaw pero bago pa man may makagalaw, isang armadong gwardya ang bumunot ng patalim. Biglang naghari ang katahimikan. Walang nangahas lumapit. Walang nagtangkang sumalungat. Pero sa halip na maawa, may ilan sa paligid na patuloy na bumubulungat pailing-iling habang pinapanood si Elena. Ayan na, nandadamay na siya sa gulo. Dapat kasi noon palang umalis na sila rito eh. Sabi pa nga ng isang ali habang inahatak ang anak palayo. Akala mo kung sino siyang lumaban isa lang naman siyang hampas lupa. Siguro ngayon matututo na siyang hindi magpantasya nang higit sa dapat niyang abutin. Singit pa nga ng isa, ang mga matay puno ng pangungutya habang nakatingin kay Elena. Narinig ni Elena ang lahat ng yun, ang salitang parang ang tumuturok sa puso niya. Hindi sapat na sinisikil na nga sila sa lugar na matagal niyang tinawag na tahanan. Kailangan pa talaga niyang tiisin ang pangmamaliit ng kapwa niyang nasa parehong sitwasyon. Pero wala siyang panahon para sa sakit at kahihiyan. Kailangan niyang manatiling matatag para sa anak niya, para sa kinabukasan nila. At sa sandaling yun biglang pumunod sa hangin ang isang malalim at matigas na tinig. Galit, puno ng awtoridad at tila isang utos na hindi maaaring suwayin. Karen! Mabilis na napalingon ng mga tao. Pati ang gwardya ay umurong. Tila kinilibutan nga sa narinig nilang tinig. Ang ingay ng bulong-bulungan ay biglang naputol, napalitan ng katahimikan. Si Elena, bagamat namumuo na nga ang luha sa kanyang mga mata, napatingin din. At sa sandaling yun isang anino ang bumaba mula sa isang mamahaling itim na sasakyan na parang pang-executive pa. Isang anino mula sa kanyang nakaraan, mula sa isang lalaking inakalang hindi na nga babalik pa sa kanyang buhay. Napakunot ang noo naman nang tinawag nitong si Karen. Naramdaman niya ang unti-unting pagkabog ng kanyang dibdib. Imposible. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Mabilis ang mga hakbang ng lalaking bumaba, bakas sa kanyang mukha ang nag-aapoy, nagalit at pag-aalala. Ang lalaki? Walang iba kundi si Sebastian. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Elena hawak-hawak ang pisnging namumula sa latay ng pangalipusta at si Sebastian na parabang isang bagyong handang sumalanta sa sino mang nagdulot ng sakit sa babaeng yun. Elena? Ang tinig niyang puno ng pagkabigla at lungkot ay parang kulog na dumadagundong sa paligid. Kasabay nito ang nagkaroon nga ng malakas na bulungan sa paligid. Si Sebastian yan, di ba? Aba, kilala pala niya yung babaeng yan. Bakit parang galit na galit siya? Naku si Karen, ang laki ng tiwala niya na siya ang pinakamalapit kay Sir Sebastian pero tignan mo oh. Napatiimbagang na nga lamang si Karen. Bakit ganitong reaksyon ng kanyang boss? Sino ba talaga ang babaeng to? Sebastian. Mahina pero may halong gulat ang tinig ni Elena. Hindi niya alam kung panaginip lang ba to o isang bangungot na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi sumagot si Sebastian. Bagkus mabilis nga siyang lumapit kay Elena at marahang hinawakan ng kanyang baba. Inaalam kung gaano kalakas ang tinamong sampal. Naging mas lalong malalim ang mga bulungan ng mga nakapaligid. Bakit niya hinahawakan ang mukha ng babaeng yan? Hindi ko nga alam eh. Pero mukhang hindi lang basta kakilalang dalawa. Si Karen, tignan mo ang dilim ng mukha. At totoo nga, nanginginig nga ang kamao ni Karen ngayon. Hindi siya makapaniwala. Matagal na niyang inakala na siya ang pinakamalapit kay Sebastian, na siya ang maaaring maging kabiyak nito balang araw. Pero ngayon, sa paraan ng pagtitig nito kay Elena, sa galit pag-aalala at tila pagmamay-ari sa presensya nito, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang pride. Sebastian? Sino siya?
Hindi napigilang tanungan ni Karen. Pilit pinapakalmang nanginginig niyang tinig. Dahan-dahang lumingon si Sebastian kay Karen. Ang mga mata nito'y nanlalamig. Malamig nga ang tingin nito sa kanya, pati na nga rin ang boses na sumilay nga sa kanyang bibig. Anong ginawa mo sa kanya? Napatras si Karen. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi pa rin kumukurap si Sebastian. Narinig ko ang nangyari. Sino ang may gawa nito? Matalim ang kanyang tinig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lalong lumakas ang bulungan ng mga usisera at susisero. Patay. Parang biglang bumaliktad ang gulong ng palad ah. At si Karen ata yung malalagot ngayon. Siya yung pinatutungkulan ni boss. Ano pa talagang relasyon ni Sebastian at ang babaeng yun? Kung ako kay Karen, alis na ako habang maaga pa. Pero hindi umalis si Karen. Bagkus mas lalong lumalim ang kanyang pagkasuklam. Bakit ganito ang trato ni Sebastian sa babaeng to? Ano ba ang meron siya? Nawala ito. Ano bang espesyal ang meron sa babaeng yun? Sa halip na sagutin nga ang tanong, pilit niyang binawi ang kontrol sa sitwasyon. Sebastian, hindi mo ba naintindihan yung babaeng yan? Ngunit hindi na nga siya pinatapos pa ni Sebastian. Tama na Karen. Matigas ang kanyang tinig. Kung may ginawang masama sa kanya, mananagot kayo. Nanlaki ang mga mata ni Karen at hindi siya makapaniwala. Habang si Elena naman, bagamat nagulat nga hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon, muling napatingin kay Sebastian. At sa kanyang puso isang emosyon ang muling bumangon. Emosyon na matagal na nga niyang nakalimutan. Nanginginig ang kanyang labi bago nga siya muling nagsalita. Nasaan ang anak natin? Bulong niya bakas ang takot sa boses ni Sebastian nang nakitang tila hindi kasama ni Elena ang kanilang anak na matagal na nga nitong ninanais makita sa pag-aakalang kasama ito sa natupok nga ng apoy ng gabing nasunog nga ang kanilang tirahan. Biglang natahimik ang lahat. Walang ni isang nakapagsalita. Ang iba ay sobrang nagulat. Si Karen halos hindi na nga makapagsalita pa. Pilit tinuunawa ang kanyang narinig. Anak? May anak sila? Ang mga naroon naman halos hindi makapaniwala. Teka, si Boss Sebastian may pamilya na? Ano kayang nangyayari? Napatingin si Sebastian kay Elena. At sa pagkakataong to bumakas sa kanyang muka ang sakit at lungkot. Saglit na napakurap si Sebastian. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anak natin? Inulit niya. Para bang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng mga salitang yun. Mas lalong napahagulgol si Elena. Gusto niyang magsalita ngunit tila bumaranga ang sakit sa kanyang lalamunan. Ilang ulit siyang humugot ng malalim na hininga bago niya iniangat ang tingin kay Sebastian. Nasa ospital siya. Matagal ka na niyang gustong makita. Napamaang na nga lamang si Sebastian. Waring nabigla sa mga salitang yon. Matagal na? Mahina niyang ulit pilit na inuunawa ang kahulugan ng sinabi ni Elena. Tumango si Elena at pinipigil ang muling pagluha. Lagi kanyang hinahanap, Sebastian. Mula nang maunawaan niyang wala siyang ama sa tabi niya, hindi na yun nawala pa sa isip niya. Sa tuwing may ibang batang sinusundo ng tatay nila sa paaralan, palagi siyang nagtatanong, bakit ako wala, mama? Darating pa po ba si Papa? Parang tinusok ng matulis na patalimang puso ni Sebastian sa narinig. Napalunok siya. Sinubukang magsalita ngunit tila naubusan ng salita. Elena. Mahina niyang bulong. Ngunit nagpatuloy si Elena. Bumibigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gabi-gabi, Sebastian. Hindi mo lang alam kung ilang gabi akong humikbi bago siya makatulog. Sa tuwing may pagkakataon, titingin siya sa labas ng bintana. Parang may hinihintay habang umiiyak. At minsan nahuhuli ko na lang siyang bumubulong sa sarili. Napakuyom ang kamao ni Sebastian. Anong sinasabi niya? Napapikit si Elena. Parang pilit nilalabanan ng sakit ng alaala. Sabi niya, sana isang araw may kumatok nga sa pinto at si Papa pala yun. Hindi na napigilan pa ni Sebastian ang pagtagas ng luha sa kanyang mga mata. Napaurong na nga lamang siya,
Hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal na nga niyang hindi hinarap. Elena, hindi ko alam. Garalgal ang kanyang tinig. Akala ko wala na kayong dalawa. Akala ko hindi ko na kayo muling makikita. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa, Sebastian. Pero kung may isang bagay akong hihilingin sa'yo ngayon, itinukod niya ang nanginginig na kamay sa dibdib ni Sebastian. Waring pinapasa nga rito ang bigat ng lahat ng pinagdaanan nila. Huwag mo siyang hahayaang maghintay pa. Saglit na tahimik si Sebastian. Tila ninanamnam ang bawat salitang narinig. Ilang saglit lang muling tumingkad ang determinasyon sa kanyang mga mata. Wala nang sinayang na oras si Sebastian, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Inalalayan itong patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa nga sila makasakay, mabilis na pumagit na si Karen. Bakas sa mukhang pag-aalala at pag-alinlangan. Sebastian, sigurado ka ba? Tanong niya at bahagyang tumaas ang tinig. Bigla na nga lamang siyang babalik. Ngunit hindi siya pinansin ni Sebastian. Sa halip tumitig siya kay Elena, puno ng determinasyon ng kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin kung saan. Hindi ko aayaang lumipas pa ang araw na hindi ko siya nakikita. Sa paligid nila nagsimula ang magbulungan ng mga tao. Si Elena ba yun? Akala ko patay na siya. Anak daw nila ni Sebastian, totoo kaya? Narinig ni Elena ang mga usapan at naramdaman niya ang mga tingin na nakatuon sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa anak nilang naghihintay sa kanya. Hindi na nga nagatubili pa si Sebastian. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sumakay kay Elena. Sabihin mo sa akin ang daan. Habang bumibiyahe sila patungo sa ospital, mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang manibela. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung paano magsisimula, ngunit isa lamang sigurado. Matagal na nga itong ipinagkait sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay magkikita na nga silang magama. Sa ospital hindi nagaksaya pa nga ng oras si Sebastian. Agad niyang inasikaso ang lahat mula sa pagpasok sa pribadong silid, sa paghingi ng agarang lunas, hanggang sa pagbabayad ng lahat ng gastusin. Hindi siya pumayag na maghintay pa. Sa wakas matapos ang matagal na paghihintay at pagdurusa, natanggap na nga rin ng kanilang anak ang tamang lunas. Habang mahimbing na natutulog ang kanilang anak, si Elena at Sebastian tahimik na nakaupo sa tabi ng kama. Walang salitang binitawan sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog lamang ng makinang nagmamonitor sa tibok ng puso ng bata at ang mahihinang hikbi ni Elena ang maririnig. Si Sebastian ang unang bumasag sa katahimikan. Mahina ngunit puno ng bigat ang kanyang tinig. Elena, anong nangyari sa'yo? Paano ko nabuhay? Napalunok nga si Elena at ramdam niya ang muling pagbalik ng lahat ng sakit. Ngunit kailangan niyang sabihin ng totoo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Mahina niyang sagot at pilit na pinipigilan ng mga luha. Sebastian, hindi kami namatay sa sunog. Napakurap si Sebastian, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumango si Elena at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanilang anak. May isang lalaki, isang estranghero ang tumulong sa amin. Siya ang tumulong sa amin bago kumalat ang apoy. Pero bago ako makabalik sa iyo, nagkamalay ako sa ospital. Wala nang lahat. At ang sabi nila patay ka na nagkaroon ng engkwentro pabalik mula sa liblib ng lugar kung saan ka nag-volunteer work. At isa ka sa biktima na hindi na nakaabot pa para magamot. Napayo ko si Sebastian. Hindi alam kung paano tatanggapin ang katotohanan iyon. Sinong nagsabi sa iyo nun? Ang mga otoridad. Bumuntong hininga sa Elena. Wala akong ibang nalaman. Wala akong ibang nagawa kundi paniwalaan na wala ka na wala na akong babalikan pa. Diyos ko. Napahawak sa ulo na nga lamang si Sebastian. Pakiramdam niya ay muling bumagsak ang mundo sa kanya. Ganon din ang sinabi nila, na ikaw at ang anak natin ay wala nang natira. Ang buong akala ko. Tumulo ang luha ni Elena. Kung alam ko lang na buhay ka. Sebastian, hindi ko alam kung saan ako hahanap ng lakas noon. Wala akong alam kung saan pupunta, kung paano magsisimula, pero hindi ako maaaring sumuko dahil may anak tayo.
At siya lang ang natitira sa akin. Napapikit na nga lamang si Sebastian. Pilit pinoproseso ang lahat. Bakit hindi kita natagpuan? Bakit hindi mo ako nahanap? Napayo ko si Elena at waring binabalikan ang lahat ng hirap na kanyang dinaanan. Hinanap din kita, Sebastian. Pero walang ebidensya. Walang palatandaan na buhay ka. Wala akong pamilya, wala akong matatakbuhan ng tanging kaya kong gawin na itaguyod ang anak natin. Natahimik si Sebastian. Dahil siya rin, hinanap naman ang mag-ina niya. Dahil ayaw nga niyang maniwala na wala na nga ang mga to. Pero hindi din naman niya nahanap. Pilit na iniintindi nga nila ang sakit na pinagdaanan. Alam niyang mahirap ang lahat pero hindi niya lubos maisip kung paano ito hinarap ni Elena ng mag-isa. Ilang beses kitang pinangarap. Mahina ngunit puno ng lungkot na bulungan ni Elena. Sa bawat gabing nahihirapan ako, pilit kong iniisip na sana buhay ka. Pero wala akong mahawakan, wala akong narinig at kailangan kong tanggapin yon para sa anak natin. Hindi na napigilan ni Sebastian ang masarili. Mahigpit niyang niyakap si Elena. Damang-dama niya ang sakit at bigat na pinagdaanan ng kanyang asawa. Patawarin mo ko. Mahina niyang bulong. Patawarin mo ko sa lahat ng hindi ko nagawa para sa inyo. Hindi ko alam na buhay kayo. Kung alam ko lang, Elena. Nanginginig ang katawan ni Elena sa pagtangis. Wala kang dapat ipagpaumanhin, Sebastian. Pareho tayong biktima. Pareho tayong iniwan ng pagkakataon. Pero ngayong narito tayo, may pagkakataon tayong buuin muli ang pamilya natin. Niyakap niya si Elena. Hinayaan ang sariling humagulgol sa dibdib ng lalaki at hindi niya kailanman nakalimutang mahalin. Kahit kailan hindi kita sinisi. Bulong ni Elena habang mahigpit siyang nakayakap kay Sebastian. Pero ngayon na narito ka, parang bumalik lahat ng sakit at lahat ng pagmamahal. Napahinga ng malalim si Sebastian at hinaplos ang likod ni Elena. Ramdam ang panginginig ng kanyang katawan. Bubuin natin ulit ang lahat. Hindi ko alam kung paano pero gagawin kong lahat para hindi na tayo muling magkahiwalay pa. Tumango-tango si Elena. Ngunit hindi, napigil ang muling pagpatak ng kanyang luha. Kay tagal niyang iningatan ng sakit, pilit na isinisiksik sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Subalit sa gabing to, sa mahigpit na yakap ni Sebastian bumalik lahat. Ang pait ng pangisa, ang pangungulila, at ang pag-asang minsan na nga niyang itinakwil. Napasandal siya sa dibdib ng asawa, ninanamnam nga ang init na matagal na nga niyang hinahanap. Pero nandito na tayo ngayon. Bulong nga ni Sebastian mahigpit na hinawakan ng kamay ng asawa. At hindi na kita pakakawalan pa, Elena. Napahigpit din ang hawak ni Elena, hindi makapagsalita dahil sa bugso ng damdamin. Sa loob ng maraming taon, ng paghihirap sa dami ng gabing lumipas, na puno ng luha at pangungulila, ngayon lang niya muling naramdaman ang katiyakan at seguridad na hindi nga siya nag-iisa. Sa sandaling yun, isang mahinang tinig nga ang pumuno sa silid. Papa? Parang may kung anong pumiga nga sa puso ni Sebastian. Mabilis niyang inangat ang tingin kay Alicia. Tahan-tahang minulat ng bata ang kanyang mga mata. Kita sa kanyang mukha ang pangihina, ngunit malinaw ang emosyon sa kanyang tinig. Pagkalito, pananabik, at hindi may paliwanag na saya. Alicia. Nanginginig ang kamay ni Sebastian. Habang inilapit nga ito sa pisngi ng anak para siyang nananaginip. Hindi niya alam kung may karapatan pa siyang lumapit. Kung tatanggapin pa siya nito. Anak, ako nga to. Napaluha si Alicia. Mahina ngunit pilit nga niyang iniunat ang kanyang maliit na kamay upang abutin ang kanya. Papa, totoo po ba to? Halos hindi makahinga si Sebastian sa bugso ng damdamin. Hinawakan niya ang kamay ng anak marahang idinampito sa kanyang pisngi. Oo anak, totoo to. Nandito na ako, nandito si Papa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Alicia ang mainit na haplos ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang labi, hindi makapaniwala na ang iniisip niyang panaginip noon ay naging totoo na ngayon. Subalit sa gitna ng muling pagtatagpo, isang biglaang pag-ubo ang yumanig sa katawan ni Alicia.
Napangiwi ito sa sakit at kasabay ng mahina niyang pagdaing ay ang pag-agos ng kaunting dugo sa kanyang labi. Nagdilim ang mukha ni Elena, ang kaba ay muling bumalot sa kanyang puso. Agad niyang dinampot ang tissue upang punasan ang dugo sa labi ng anak. Alicia anak, kalma lang. Huwag kang magsalita masyado. Baka mabinat ka. Ngunit hindi may kakailangang pangamba sa kanyang boses. Sa kabila ng pag-asa ang hatid nga ng muling pagkikita, naroon pa rin ng takot. Takot na baka mawala nga sa kanila si Alicia sa pagkakataong to. Hindi siya handa. Hindi niya kakayanin. Agad namang lumapit ang doktor sa kanila. Sinuri ang vitals ng bata. Kailangan nating maging maingat. Matagal na naantala ang kanyang operasyon at may posibilidad na may komplikasyon sa kanyang paggaling. Kailangan maghanda tayo sa anumang maaaring mangyari. Nanghina ang tuhod ni Sebastian. Hindi niya inakalang sa kabila ng kanilang muling pagkikita, may isa pang pagsubok na susubok sa kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at pilit na pinatatag ang loob ng asawa, kahit na siya mismo ay halos bumigay na nga rin sa takot. Elena, hindi natin siya bibitawan. Hindi na tayo maghihiwalay. Niyakap ni Elena si Sebastian. Mahigpit na para bang doon nga siya humuhugot ng lakas. At sa pagitan nga ng pangamba at pag-asa, sa pagitan ng takot at pagmamahal, isang pangako ang binuo nila. Hindi na nga nila muling papayagan pang may humadlang sa kanila. Lalaban sila para kay Alicia, para sa kanilang pamilya. Gagaling siya. Mahina ngunit puno ng paniniwala ang kanyang tinig. Hindi na tayo papayag na may mangyari pang masama sa kanya. Tumango si Elena, kahit nangingilid na nga ang luha niya. Hinaplos niya ang buhok ni Alicia at marahang hinalikan ng noo. Anak, kakayanin natin to. Nandito lang kami ni Papa. Sa kabila nga ng panghihina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Pangako, Papa? Hindi mo na kami iiwan? Tumulong nga ang luha ni Sebastian, ngunit may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Pangako anak, hindi na kailanman. At sa pangakong yun, nagkaroon ng bagong liwanag sa kanilang pamilya. Bagamat may isa pang pagsubok na kailangang lampasan, hindi na sila mag-isa. Magkakasama nilang haharapin ang hinaharap, anuman ang mangyari. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa tahimik na kwarto ng ospital. Napalingon ang lahat sa pinto at doon nila nakita si Karen, nakatayo, taas noo at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mamahaling damit ay perpektong bumagay sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos at ang matalim niyang titig ay tila matalim na punyal na handang sumaksak sa sino mang humadlang sa kanyang nais. Mabagal siyang lumapit, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ala ko kung sino. Malamig niyang wika saka tinitigan nga si Elena mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kabuuan nito. Hindi ko inaasahan na ganito lang pala ang babaeng matagal nang iniiyakan, Sebastian. Isang hamak na hampas lupa? Nakakatawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elena. Ngunit sa halip na sumagot na natili lamang itong tahimik. Wala siyang kailangan ipagtanggol. Alam niya ang halaga niya sa buhay ni Sebastian at hindi niya kailangan ipaliwanag yon kanino man. Lalo na sa babaeng kaharap niya ngayon. Napasinghap si Karen at bahagyang umiling. Ano bang meron siya na wala ako? Sabihin mo nga sa akin, Sebastian. Lumapit siya, itinukod ang mga kamay sa kama ni Sebastian at pinilit itong tumingin sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Hindi niya kayang ibigay ang buhay na kaya kong ipagkaloob sa'yo. Tumingin ka nga sa kanya, Sebastian. Isang babaeng walang-wala. Walang maipagmamalaki. Ni hindi nga yata sigurado kung saan hahagilapin ang pambayad sa ospital na to para sa anak mo. Napakuyom ng kamuong nga si Sebastian. Pilit na pinipigilan ng galit. Alam niyang hindi makakatulong nga ang pagsagot sa pangiinsulto ni Karen. Samantalang si Elena bagamat may bahagyang kirot sa kanyang puso
Sa sinabi ng babae na natiling matatag, ang kanyang pagmamahal kay Sebastian ay hindi nasusukat sa yaman o material na bagay. Ang tunay na pagmamahal hindi nakabase sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung sino ka. Ngunit hindi pa tapos si Karen. Mas lalong lumalalim nga ang kanyang mapanuyang ngiti bago siya tumingin kay Sebastian. Kuno ay may lungkot nga sa kanyang mga mata. Sebastian, hindi ko maintindihan. Bakit mo siya pinili? Hindi mo ba nakikita? Ano pa ang meron siya na wala ako? Hindi mo ba alam na akong nasa tabi mo nang wala siya? Halos madurog ang puso ni Elena sa kanyang narinig. Hindi dahil sa pagseselos kundi dahil sa kasinungalingang ibinubulong nga ng babaeng to. Anong pinagsasasabi mo? Sa wakas ay nagsalita si Elena. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng hinanakit. Anong ibig mong sabihin na ikaw ang nasa tabi niya? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nagtaas ng kilay si Karen. Tila nagtataka kung paano mananatiling kalmado si Elena. Oh, hindi ba sinabi sa iyo ni Sebastian? Ako ang kasama niya sa lahat ng panahong akala niya patay ka na. Akong nagbigay ng suporta, ng pangunawa, ng pagmamahal na dapat sana'y matagal lang nalimot. Natahimik nga si Elena. Napatingin siya kay Sebastian, pilit na hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa kanya, Sebastian. Sabihin mo sa kanya kung paano mo ako hinayaang maging bahagi ng buhay mo nang wala siya. Hamon nga ni Karen. Ngunit sa halip na sagutin nga ni Karen, isang matunog na sampal ang dumagundong sa hangin. Ngunit hindi ito nagmula kay Elena. Si Sebastian mismong naglagay ng hangganan sa arogansya ng babae. Karen, tama na. Matigas na wika ni Sebastian. Huwag mong gawing marumi ang kabutihang ipinakita ko sa'yo. Oo, naging mabuti ako sa'yo. Oo, tinulungan kita sa ilang bagay. Pero kailanman, hindi kita tinuring na higit pa sa isang empleyado. Hindi mo ko naiintindihan, Karen. Sa lahat ng oras, si Elena lang ang babaeng mahal ko. Napalunok si Karen. Ramdam ang sakit at kahihiyan. Sebastian, pero wala nang pero-pero pa. At wala kang karapatang hamakin si Elena. Kung may pagkakamali rito, ako yun. Ako ang nagdusa sa maling paniniwala. Hindi ko kaagad hinanap ang katotohanan. Kaya nasaktan kaming lahat. Pero ngayon tapos na ang lahat. Nahanap ko na ang pamilyang akala ko'y nawala. At hindi kita kailanman isinama sa hinaharap na yon. Napalunok si Karen. Napatras ng bahagya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Sebastian. Hindi ganito ang inaasahan niyang nangyari. Akala niya sa mahabang panahon ng pagsasama nila sa opisina, sa pagiging sekretarya niya, may puwang siyang naiwan sa puso ni Sebastian, pero hindi pala. Hindi kailanman. Nang makita niyang mahigpit, nahawak ni Sebastian ang kamay ni Elena, ramdam niya ang panghihina sa kanyang tuhod. Hindi nga siya ang pinili at kailanman hindi siya magiging bahagi ng mundo nila. Pinilit niyang itago ang sakit sa likod ng isang mapait na ngiti. Kung ganyan ang gusto mo, Sebastian, fine. Pero tandaan mo to, hindi pa tapos ang laban. Sa huling sulyap kay Elena, punong-puno ng panlilibak at inggit. Tumalikod si Karen at marahas na lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong silid matapos ang eksenang yun. Si Elena ang unang bumasag sa katahimikan. Sebastian, mahina niyang tawag. Bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit marahan siyang niyakap ni Sebastian. Huwag kang mag-alala. Bulungan ito, tapos na ang lahat. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. At sa yakap na yun, sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, alam nilang sa wakas, nahanap nilang muli ang isa't isa. At sa pagkakataong ito, hindi na sila kailanman magpapakawala. Tahimik ang gabi. Ilang araw na ang nakakaraan matapos ang pangyayaring pagbisita ni Karen sa ospital. Tanging ang marahang tunog ng makinang sumusuporta sa paghinga ni Alicia ang bumabasag sa katahimikan ng ospital. Ang malamlam na ilaw mula sa kisame ay lalong nagbigay diin sa maputlang kulay ng kanyang mukha
Sa tabi ng kama, nakaupo si Elena. Mahigpit na hawak ang kamay ng anak, waring humuhugot ng lakas mula sa mahina nitong paghinga. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Sebastian malapit sa bintana. Tahimik siyang nakatanaw sa madilim na lansangan sa ibaba, ngunit malayo ang iniabot ng kanyang isipan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila hindi kayang pagaanin ng malamig na simoy ng hangin. Sa kabila ng mga salitang gustong lumabas mula sa kanyang bibig, tila may isang puwersang pumipigil sa kanya. Marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong ipaliwanag. Ngunit paano siya magsisimula? Napatingin si Elena sa lalaki. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang wala na siyang ibang nais, kundi muling mabuo ang kanilang pamilya. Isang pangarap na noon ay imposibleng abutin. Pero ngayon, heto na si Sebastian. Narito siya, handang bumawi, handang itama ang pagkakamali. Ngunit may bahagi pa rin sa kanyang puso ang hindi mapakali. Napalunok siya. Hindi ka ba matutulog? Tanong niya at halos isang bulong lang sa tahimik na silid. Nagangat ang tingin si Sebastian, saka marahang umiling. Hindi ko kayang matulog nang hindi tayo nag-uusap. Isang malalim nga na buntong hininga ang pinakawala ni Elena. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero may mga bagay tayong kailangan pag-usapan, Sebastian. Hindi siya umimik. Sa halip lumapit nga ito sa kanya at naupo sa kabilang gilid ng kama ni Alicia. Ilang sandali silang natahimik. Parehong tinatansya ang isa't isa. Elena, basag nga ni Sebastian sa katahimikan. Ang boses niya ay puno ng pangungulila. Alam kong hindi madali ang lahat ng to. Alam kong hindi ko po pwedeng asahan na matatanggap mo ako kaagad. Pero gusto kong malaman mo na hindi kailanman lumipas ang isang araw na hindi kita naisip. Kayo ng anak natin. Napayuko si Elena. Pilit na tinatago nga ang sakit na biglang sumilay sa kanyang puso. Pero hindi mo ko hinanap, Sebastian. Aniya halos hindi niya makilala ang sarili sa pabulong na tinig. Hindi mo kami hinanap. Napapikit si Sebastian at ramdamang bigat ng panunumbat nga sa tinig ng asawa. Dahil naniwala akong wala ka na. Sagot niya. Bakas ang pighati sa kanyang tinig. Sinubukan kong bumalik sa bahay natin noon, Elena. Pero wala na. Sunog. Wala nang natira. Sinabi sa akin ng awtoridad na walang nakaligtas at naniwala ako. Napakapit nga si Elena sa gilid ng kama. Ako rin. Naniwala akong wala ka na. At mas masakit, hindi ko man lang sinubukang alamin ng totoo. Paano kung naghanap ako? Paano kung hindi ko tinanggap na lamang sinabi nila? Siguro hindi tayo nagkahiwalay ng ganito katagal. Tahimik na tumulong nga ang luha niya. Hindi siya makatingin kay Sebastian. Ngunit narinig niya ang pagbuntong hininga. Mabigat at puno ng panghihinayang. Pareho lang tayo, Elena. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nasaktan. Malungkot nitong sabi. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Doon nila nakita ang parehong hinanakit, parehong pagsisisi at parehong pangungulila sa isa't isa. Ilang taon silang nabuhay sa ilalim nga ng maling paniniwala, sa ilalim ng sakit ng pagkawala, at ngayong nagkaharap nga sila, hindi nila alam kung paano babawiin ang lahat ng panahong lumipas. Galit ako, Sebastian. Pagamin pa nga ni Elena. Ang boses niya ay nanginginig. Galit ako na nagpatuloy ka sa buhay mo habang ako pilit kong itaguyod ang anak natin. Galit ako na hindi mo man lamang sinubukan. At galit din ako sa sarili ko dahil ganun ang ginawa ko. Napatingin si Sebastian ngunit puno ng pait ang ekspresyon niya. Galit din ako, Elena. Galit ako na nawala kayo sa akin. Nasa kabila lang lahat. Hindi ko nagawang lumingon pabalik sa nakaraan dahil takot akong makita ang sakit. Pero higit sa lahat, galit ako sa tadhana. Dahil itinakda nitong paghiwalayin tayo ng ganito katagal. Napuno ng katahimikan ng silid. Ngunit sa oras na to, hindi ito mabigat. Sa halip ito ay punong-puno ng unawaan, ng emosyon ng mga damdaming hindi nila nasambit sa loob ng maraming taon. Matapos ang ilang saglit,
Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Elena. Pero alam mo, hindi ako magsasayang ng isa pang araw na punong-puno ng galit. Hindi ko man mababawi ang mga taong lumipas, pero gusto kong bumawi sa ngayon. Gusto kong bumawi sa'yo, sa ating anak. Pero hindi kita pipilitin, Elena. Dahil alam kong ikaw ang makakasagot kung kaya mo pa akong tanggapin sa buhay mo. Napatingin si Elena sa kanilang magkahawak na kamay. Ramdam niya ang init nito. Ang pag-aalalang matagal na nga niyang kinasabikan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago marahang tumango. Gusto kong subukan, Sebastian. Sagot niya at may bahid ng pag-aalinlangan ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko tuluyang mapawi ang sakit. Pero gusto kong subukan. Para kay Alicia. Para sa ating dalawa. Isang maluwag na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. Walang halong pangungumbinsi, walang sapilitan. Tanging dalisay na pagmamahal at pag-unawa. Sa gabing iyon, hindi lang galit ang napawi, kundi pati ang pangambang matagal nang nakabaon sa kanilang puso. Hindi pa man ganap na buo, alam nilang ang unang hakbang ay nagawa na nila. At mula roon, magkasama na nilang haharapin ang kinabukasan, hindi bilang dalawang estranghero na pinaghiwalay ng panahon, kundi bilang isang pamilyang handang lumaban para sa isa't isa. Ngunit habang pinagmamasdan ni Sebastian ang mahinang paghinga ng kanilang anak, isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi niya matanggap na basta na lang natapos ang lahat sa isang maling akala. Masyadong perpekto ang pagkakataon ng sunog at masyadong malupit ang tadhana para lang basta silang paghiwalayin ng isang aksidente. May hindi tama. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid ng ospital. Naghanap siya ng tahimik na lugar. Saka mabilis na kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng isang matagal ng kakilala, si Daniel, isang veteranong investigador na minsang tumulong sa kanya sa isang sensitibong kaso sa kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan. Sebastian? Sagot ni Daniel matapos nga ang ilang ring. Matagal kitang hindi narinig, anong meron? Mabilis na dumiretso si Sebastian, sabay sabing, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa sunog na nangyari. 11 taon na ang nakalipas. Ang sunog na sumira sa buhay ko. May ilang segundong katahimikan sa linya bago sumagot si Daniel. Matagal na yon, Sebastian. Mahirap nang balikan ang ebidensya. Pero kung may hinala kang may nangyari, paliwanag mo. Napabuntong hininga si Sebastian at pilit na binalikan ng mga detalye ng nakaraan bago ang sunog. At sa kanyang pag-iisip may isang bahagi nga ng kanyang alaala na biglang nagmulat sa kanya. Nung araw na nasunog ang bahay namin, wala ako roon. Nasa isang volunteer mission ako sa isang liblib na lugar. Pero ngayon parang may bumabagabag sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Daniel. Halatang interesado. May kakaiba sa lugar na yun, Daniel. Nung dumating ako doon, ramdam kong hindi normal ang kilos ng mga tao. Para bang may tinatago sila? May isang bagay na hindi nila gustong malaman ng iba. Hindi ko yun masyadong pinansin noon. Dahil lang alam ko talaga, pumunta ako roon para tumulong. Pero ngayong iniisip ko ulit, bakit nga ba biglaan akong nirecruit para sa volunteer work na yon? Bakit doon pa talaga sa isang malayong lugar? Sa eksaktong araw na may mangyari sa pamilya ko? Mukhang hindi coincidence yan. Sagot nga ni Daniel. Mas seryoso na. Kung may gumalaw para ilayo ka sa bahay mo sa araw ng sunog, malamang may mas malalim pang dahilan. Humigpit ang hawak nga ni Sebastian sa kanyang telepono. Kailangan kong malaman kung sinong nasa likod nito. Ayokong basta na lang tanggapin na aksidente ang lahat ng nangyari sa pamilya ko. Narinig ni Sebastian ang pagbuntong hininga ni Daniel bago ito sumagot. Sige, magbubukas ako ng investigasyon. Pero Sebastian, kung ang mga taong to ay may kinalaman sa pagkawala ng pamilya mo noon, hindi sila basta-basta. Huwag kang umasa na makakahanap tayo kagad ng sagot.
Hindi ako umaasa ng madali. Pero hindi na ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Matigas na saad nga ni Sebastian. Habang naglalakad si Sebastian, pabalik sa kwarto ng ospital, patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Noong araw na yon, halos madaling araw nang dumating siya sa maliit na bayan kung saan siya na destino para sa volunteer mission. Magulo ang paligid, mga batang marurumi, matatandang tila natatakot lumapit sa kanila at mga lalaking nakamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi siya agad nakaramdam ng panganib, ngunit sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong sa kanya na may mali. Minsan, kapag tumutulong siya sa mga nasaktan o may sakit sa baryo, may mga bulong na naririnig siya sa mga taga roon. Yan ba yung lalaking target nila? Sabi nila malapit na raw mangyari. Bakit kailangan pang idamay ang pamilya? Noon hindi niya masyadong inintindi ang mga naririnig niya. Akala niya bahagi lang ito ng normal na ingay sa isang lugar na puno ng problema at pangamba. Pero ngayon, habang binabalikan niya ang lahat, tila nag-uugnay ang mga piraso ng palaisipan. May isang matandang babae noon na pilit lumalapit sa kanya habang may dinadala nga siyang gamot sa mga bata. Mahina ang boses nito pero malinaw nga niyang natatandaan ang sinabi nito. Umalis ka na iho bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi siya nakinig. Nanatili siya sa baryo ng halos isang linggo at sa eksaktong araw ng sunog sa bahay nila, isang grupo ng armadong lalaki ang dumating sa bayan at pinilit silang lumayo mula sa kampo. Hindi sila sinaktan pero matigas ang utos ng mga ito, umalis sila agad. Noon pa lang may bumabagabag na sa kanya pero hindi niya alam na sa mismong araw na yon nasusunog na pala ang buhay na iniwan niya sa syudad. Muling bumalik sa wisyo si Sebastian nang marating niya ang waiting area ng ospital. May nakita siyang lalaking nakaupo doon. Isang matandang may bahagyang pilay sa paa. Agad siyang lumapit. Manong, kayo po ba yung nagligtas kay Elena noon? Tumingalang matanda at nagtagpo nga ang kanilang mga mata. Isang mahinang tango ang sagot nito. Oo, iho. Matagal ko nang hinihintay ang araw na makakausap kita. Napasingap si Sebastian. Ano pong alam nyo? Sinong may kagagawa ng sunog? Huminga nga ng malalim ang matanda bago sumagot. Ang dating mga kasama mo, iho. Ang kumpanyang pinaglingkuran mo noon. Hindi mo ba alam? May isang malalaking tao roon na nalagay sa peligro dahil sa isang bagay na nalaman mo. At ikaw ang napili nilang paginitan. Hindi ka nila pwedeng patayin ng basta-basta, kaya inuna nila ang pamilya mo para sirain ka ng tuluyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sebastian. Hindi maaari. Pero yun ang katotohanan. Sagot nga ng matanda. At ngayong alam mo na, anong gagawin mo? Hindi na nag-aksaya ng oras si Sebastian. Tinawagan niya si Daniel at ibinahagi ang bagong impormasyong nakuha niya. Kasabay nito, inumpisahan niya ang legal na hakbang upang mahuli at mapanagot ang mga taong nasa likod ng trahedyang sumira sa kanilang pamilya. Sa loob ng 3 araw, natunto ng mga awtoridad ang koneksyon ng lumang kumpanya niya sa grupo ng mga kriminal na may kagagawa ng sunog. Isa-isang inaresto ang mga sangkot at sa wakas, lumabas ang katotohanan. Sadyang sinunog ang bahay nila upang mapatahimik siya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi siya ang nawala kundi ang kanyang pamilya. At nang sumapit ang araw, natuluyan ng nahuli ang utak ng trahedya. Dumiretso si Sebastian sa ospital. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Alicia at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Sabay sabing, "Anak, tapos na ang laban. Wala nang hahabol sa atin, magsisimula na tayo muli." At sa pagkakataong iyon, sa unang beses matapos ang maraming taon, payapa na ang puso niya. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Alicia. Nagsimula na siyang makalakad ng kaunti at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa,
Naroon ang kanyang mga magulang upang alalayan siya. Hindi biro ang pinagdaanan nilang pagsubok. Ngunit ngayon, sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang liwanag sa kanilang pamilya. Nang tuluyan nang nakauwi si Alicia, isang tahimik ngunit punong-puno ng emosyon na pagsasama ang naganap sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, napansin ni Sebastian ang masiglang kilos ng anak. Hindi na ito tulad ng dati niyang panghihina. May kinang sa kanyang mga mata at ang dating matamlay niyang boses ay napalitan ng sigla. Alam niyo po, Mama, Papa, ang daming nangyari sa school bago ako nagkasakit. Habang masaya nga ang kumakain, napangiti si Elena at inihinto nga ang pagsubo upang bigyang pansin ang anak. Talaga anak? Ano naman ang mga nangyari? Bigla lalo ang mga bata at nagsimulang magkwento. Nung huling linggo bago ako nagkasakit, napili ako ng teacher namin para kumatawan po sa klase sa isang quiz bee. Sobrang kaba ko po nun. Pero sabi po ni Ma'am, kaya ko raw po. Ayun, nag-aral po ako ng todo tapos nung mismong araw po ng quiz bee parang gusto ko na pong umurong dahil natatakot ako. Nagkatinginan nga si Elena at Sebastian at sabay na napangiti. At ano nangyari? Tanong nga ni Sebastian bakas ang boses niya, ang interes. Nanalo po ako. Grabe, hindi po ako makapaniwala. Ang dami pong sumuporta sa akin lalo na po sina Trisha at Marco. Sobrang saya ko po tapos nung uwian, inabangan pa ako ng buong klase para i-congratulate ako. Parang artista po ako sa dami po ng bumati sa akin. Napangiti ng malaki si Elena at tinaplos ang pisngi ng anak. Anak, ang galing-galing mo naman. Sayang at hindi namin nasaksihan ang tagumpay mong yun. Pero sobrang proud kami ni Papa mo sa'yo. Tumango si Sebastian. Oo nga anak, kung alam lang namin sana naroon kami para masaksihan ang moment mo. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang mahalagang pangyayari sa buhay mo na hindi namin masasaksihan. Napayakap nga si Alicia sa kanyang mga magulang. Salamat Mama, salamat po Papa. Sobrang saya ko po na nandito po kayo. Sa gabing iyon, nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan. Ikinuwento ni Alicia ang kanyang mga kaibigan, ang mga natutunan niya sa klase, pati na ang mga nakakatuwang pangyayari sa kanilang paaralan. Napuno ng tawanan ang kanilang hapagkainan at sa bawat salitang binibitawan ni Alicia, naroon ang saya at sigla na matagal nang hindi nasilayan ng kanyang mga magulang. Papa, alam mo ba? May isa akong kaibigan sa school, si Mia. Sabi po niya, ang tatay daw po niya ang pinakamalakas sa lahat ng tatay. Masayang kwento pa nga ni Alicia. Kumikislap nga ang mga mata. Napatawa si Sebastian at marahang kinurot ang ilong ng anak. Talaga? Paano kung sabihin kong ang papa mo ang pinakamalakas sa buong mundo? Papa, ang lakas mo lang yata sa yakap pero okay lang. Gusto ko naman po yung yakap mo. Napangiti si Elena habang pinagmamasdan ng magama niya. Noon niya lang muling nasilayan ang ganitong kasiyahan sa kanilang pamilya. Totoo, simple at puno ng pagmamahal. Ngunit maya-maya naging seryosong mukha ni Sebastian. Alicia, mahina ngunit punong-puno ng emosyon ang kanyang tinig. Alam kong matagal akong nawala sa buhay mo. Hindi ko na ibigay sa iyo ang gabay ng isang ama sa loob ng maraming taon. Pero mula ngayon, hindi ko nahahayaan na maramdaman mong mag-isa ka. Nagseryoso rin ang mukha ng bata at saglit siyang natahimik. Tinignan niya ang kanyang ama. Waring binabasa ang kanyang sinasabi. Pangako, Papa? Muling bumigat ang dibdib ni Sebastian. Alam niyang maraming pagkakataon na iniwan nga niya ang pangakong ito sa hangin pero sa gabing ito, wala ngang anumang puwersa ang makakapaghiwalay sa kanila. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak at tinitigan ito ng puno ng paninindigan. Pangako anak, kahit anumang mangyari hindi na kita iiwan pa. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alicia. Bago nga niya nilingon ang kanyang ina. Mama, happy ka na? Napabuntong hininga si Elena at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, sa wakas buo na ulit tayo. Habang pinagmamasdan ni Sebastian ang kanyang magina, napabuntong hininga siya.
nang may halong saya at pagsisisi. Marami siyang panahong nawala sa kanila, ngunit ngayon determinado nga siyang bumawi. Sa bawat tawanan, sa bawat yakap at sa bawat sandali, sinisiguro niyang nararamdaman nga ni Alicia at Elena ang pagmamahal at presensya niya. Alam niyo, ang tagal ko nang hindi natutulog ng ganito kasaya. Sabi nga ni Alicia habang pinapagilan nga ang pagngiwi. Para akong prinsesa na may buong pamilya. Napatawa na nga lamang si Elena at kinindatan ng anak. E di prinsesa ka talaga anak. Humiga na nga sila, magkakasamang maghayakap sa isa't isa. At sa gabing yun, sa huling pagkakataon sa mahabang panahon na tulog silang tatlo ng mahimbing. Punong-puno ng pangako, pagmamahal at pag-asa sa bagong simula na kanilang haharapin ng magkasama. Namuhay na nga sila ng matiwasay at masaya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Elena at Sebastian. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Zenaida Porter, Kidim Tess, Presbyteros Rose, Geraldine De Jesus, Romana Grospe, Ann Mariano Fenavares, Richelle Sonyo, Fatima, Capricorn Girl, Michael, Maria Uy, Araceli Ducay, Lucia Baldo, Teresita Schmid, Helen Morillo, Senen Orzame, Nesbeth Hanaban, Violeta, Leonila, Halo, Liliano Bebe, Christian, Rose Martinito, Pasita Eliazar, Marilu Abad, Leonisa Azotes, Valdez Nora, Flor Cabrera, Nancy Costanilla, Epifania De Ocares, Elsa Opiane, Rose Martinito, Vilma, Christian, Guy Seniza, Rialyn, Mary Tauring, Marisa de los Reyes Arroyo, Elvie Candonto, Limelda Forteza, Anne Escanilla, Rebecca Tezuka, Presbyteros Rose, Rosalinda Fronda, Lilia Diaz, Enesita Ramos, Nena Ano, Juliet Caday, Ann Beatriz Delgado, Lolita De Castro, Zenaida, Evangeline Zamora, Crisanta de la Cruz, Julieta Hermosura, Honey Austria, Geraldine De Jesus, Lucas, Vivian Lising, Angelina, Samia, Crisanta de la Cruz, Milet Corbito, Mercy Villantes, Nori Marilu Gulmatico, Marites Temana, Prescavilla Havana Eva Barotilia, Raylan Podadera, Batang Ibunan, Gemma Valmonte, Remedios Solimantil, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardilio, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez,
Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.